Taong 1986, Paquibato, Davao del Sur. Nang mga panahong ito ay hindi maganda ang sitwasyon ng maraming lugar sa Mindanao. Nasa kainitan kasi noon ang labanan sa pagitan ng mga rebelde at puwersa ng mga sundalo. Mahigpit ding ipinatutupad ang curfew sa iba't ibang lugar at lahat ng susuway ay may kaukulang parusa. Wala namang magawa ang mga tao kundi ang sumunod sa mga patakaran. Dahil na rin sa takot sa mga rebelde at ilang sundalong abusado sa tungkulin. May mga pagkakataon kasi na kapag nakursunadahan ng sundalo ang sinuman, ay palalabasing kasabwat ng mga rebelde at pagkatapos ay dudukutin. Matatagpuan na lang ang bangkay ng mga ito sa kung saan-saang lugar. Nang mga panahong ding ito ay 33 taong gulang na si Almario at naninirahan sa isang baryo sa ibaba ng bundok. Kilala itong mayabang sa lugar dahil sa mga kwento nito tungkol sa madalas na pagtakas niya sa mga humahabol na sundalo tuwing gabi at hindi man lang siya nauhuli. Bukod doon ay mahilig din itong maghamon ng palakasan at talaga namang walang makapantay sa taglay nitong lakas. Dahil dito ay hindi naiiwasang tanungin siya ng ilang kababaryo kung may tangan ba siyang anting-anting. Ngunit madalas naman niyang itanggi ang tungkol sa mga haka-haka ng mga tao sa kanya. Ang madalas niya lang sinasagot ay likas na sa kanya ang ganoon dahil ipinanganak siyang pinagpala. May isang dalagang matyagang nililigawan noon si Almario. Itago na lang natin siya sa pangalang Melina. Kahit anong pagsusumikap nitong mapasagot ang babae, ay hindi siya nagtagumpay dahil sa kanyang reputasyon at pangit na pag-uugali. Nang mag-asawa ng isang sundalo ang dalaga, ay saka lamang tumigil si Almario. Pero panay pa rin ang pagbibiro nito sa tuwing makikita ang babae, na kung sakaling iiwan ito ng asawa, ay tatanggapin niya ng bukal sa kanyang kalooban. Kapag naririnig naman ito ng ibang kababaryo, ay pinagsasabihan siya na mag-iingat sa mga binibitawang salita dahil sundalo nga ang asawa ng babae. Imbes na matakot naman, ay tatawa lang ito at sasabihing hindi siya kaya ng mga sundalo. Ilang buwan ang lumipas nagdalang tao si Melina at dito na nag-umpisang makaranas ng mga kakaibang pangyayari ang babae. Dahil sa tuwing sasapit ang gabi, nakakaamoy ito ng napakabahong amoy bago mag-uumpisang sumakit ang kanyang tiyan. Sinubukan na itong ipatingin ng asawa sa ospital pero wala namang nakikitang problema. Niresetahan lang ito ng mga bitaminang pampakapit sa sanggol at pinayuhang huwag magkikilos o gagawa ng anumang mabibigat na gawain. Bagay na sinunod naman ng mag-asawa. Pero habang tumatagal, patindi ng patindi ang nangyayaring pananakit ng tiyan ni Melina. Dahil hindi pa rin tumitigil ang ganoong pangyayari, ay lumipat na sa mga albularyo ang mga magulang ni Melina at nakaabot yon sa kaalaman ni Almario. Pasimple siyang nakiusyoso sa mga kababaryo at doon ay nalaman niyang ayon sa mga albularyong tumingin sa babae ay naingkanto ito at gustong kunin ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahil naman sa nalaman ay tumawa ng tumawa si Almario at tinawag pang tanga ang mga albularyo. Ayon sa binata, isang aswang ang dahilan sa mga nararanasan ni Melina at hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang sanggol. Napaantanda naman ng krus ang mga matatandang babaeng nakarinig sa mga sinabi ni Almario. Makalipas ang 2 araw, habang abalang nagbabalat ng mga nyog si Almario, ay nilapitan siya ni Melina kasama ang asawa nito.
Kinausap siya ng dalawa at tinanong kung ano ang nalalaman niya ukol sa nangyayari sa babae. Hindi naman huminto sa ginagawa si Almario habang ipinapaliwanag sa mag-asawa ang kanyang nalalaman. Ayon sa kanya, isang wakwak ang gumagambala sa babae at kung hindi maaagapan ay maaaring mamatay ang sanggol sa sinapupunan nito. Bumakas sa mukha ni Melina ang takot dahil sa mga sinabi ni Almario. Marami kasing bali-balita sa ibang lugar tungkol sa pag-atake ng wakwak na nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Nilapitan naman ng asawa ng babae si Almario at sinabi nitong naniniwala ito sa mga aswang. Ayon pa dito, noong sibilyan pa siya at naninirahan kasama ang kanyang mga kapatid at magulang, ay nakaranas na siyang makipaghabulan sa mga aswang. Nakiusap ang mag-asawa kay Almario na kung may alaman ito kung paano matitigil ang panggagambala ng aswang, ay handa silang magbayad at tatanawin din nila itong malaking utang na loob. Huminto naman sa ginagawa si Almario at walang pagdadalawang isip itong sumagot na siya na ang bahala dahil walang sino man sa kanilang lugar ang may kakayahang makipaglaban sa mga aswang maliban sa kanya. Kinagabihan ng araw ding yon, dumating si Almario sa tahanan nila Melina. Nagtaka naman ang mga magulang ng babae dahil maging ang mga ito ay hindi gusto ang pag-uugali ni Almario. Ayon pa sa mga ito, baka imbes na maging maayos ang sitwasyon ay mas lalo pang lumala. Tahasang ipinaramdam ng mga magulang ni Melina kay Almario ang pagkadisgusto nito sa kanya, pero hindi yon pinansin ng binata. Nag-ikot ito sa labas ng tahanan at pinagmasdan ng paligid. Ang bawat sulok ng tahanan ay nilagyan nito ng mga botelyang may lamang langis na may halong iba't ibang ugat. Nang matapos sa ginagawa ay kinausap nito ang mag-asawa. Ayon dito ay hindi na sila gagambalain pa ng wakwak. Basta wag lang nilang aalisin ang mga inilagay niyang pangontra sa tahanan. Matapos ipaliwanag ang mga bagay tungkol sa pangontra, ay kaagad ding umalis si Almario. Natapos ang buong magdamag na walang naramdamang anumang pananakit ng tiyan si Melina at nakatulog na rin ito ng maayos. Kumalat naman sa lugar ang kwento tungkol sa nagawa ni Almario at dahil doon ay muli na naman itong nagyabang sa mga taong nakakasalamuha. Makalipas ang isang linggo, muling bumalik ang asawa ni Melina sa koprahan ni Almario at sinabi nitong nangyayari na naman ang pananakit ng tiyan ng asawa. Napahinto si Almario sa ginagawa at tinanong ang lalaki kung inalis ba ang mga pangontrang inilagay niya sa kanilang tahanan. Sumagot naman ang sundalo na kung maaari ay siya na lang ang tumingin sa mga sinasabi niyang pangontra. Dahil wala naman daw silang nakikitang kahit ano sa paligid ng tahanan. Dahil dito ay hindi na tinapos ni Almario ang ginagawa at nagpasama na sa sundalo patungo sa kanilang tahanan. Pagdating sa lugar, kaagad na inisa-isa ni Almario ang pinaglagyan niya ng mga pangontra at laking gulat nito nang makitang wala na ni isa ang mga botelyang may langis. Makailang beses niya pa itong tiningnan, pero wala talaga siyang nakita. Nang marinig ng mga tao sa loob ng tahanan ng pag-uusap ng dalawa, ay lumabas ang mga ito. Dito na nagsalita ang mga magulang ni Melina na kung hindi kaya ni Almario ay wag na itong magmarunong. Dahil papunta na raw ang kanilang kamag-anak na isang magaling na albularyo. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Almario
at nagwika ito ng, "Manang, hindi basta-basta albularyo lang ang kakailanganin nyo dahil hindi basta-bastang aswang ang gumagambala kay Melina. Inaamin ko, nagkamali ako ng unang sapantaha. Pero ngayon ay sigurado na akong isang manturoklan ang bumibisita sa anak nyo." Napaismid naman ang matandang babae at sinabi nitong kung ano-ano lang daw ang pinagsasasabi ni Almario na wala namang katotohanan. Dagdag pa nito na baka sa susunod ay mangkukulam na ang pagbintangan nito sa nangyayari sa kanyang anak. Hindi naman sumagot si Almario sa mga binitiwang salita ng matanda. Napabuntong hininga lang ito bago muling humarap sa sundalo at sinabi nito na bigyan pa siya ng isang pagkakataon at patutunayan niyang tama ang kanyang hinala. Ipinaliwanag nito na nagkamali siya nung una, pero hindi na sa pagkakataong yon. Sa mga hindi nakakaalam, ang manturoklan ay isang uri ng nilalang na nambibiktima ng mga babaeng nagdadalang tao. Kung minsan naman ay ginagaya nito ang anyo ng asawang lalaki upang makipagtalik sa babae at kapag nagdalang tao na, ay sa kanila ito bibiktimahin upang kainin ng sanggol. Dahil sa labis na pag-aalala sa asawa at paniniwala na rin sa pag-iral ng mga aswang at iba pang uri nito, ay kaagad namang sumang-ayon ng sundalo at ibinigay nito ang buong pagtitiwala kay Almario. Ayon pa dito, kung may kailangan ng binata na kahit ano'y sabihin lang. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, nakita ng pamilya ni Melina ang pagkaseryoso sa mukha ng binata. Ni hindi man lang ito nagyabang o nagsalita ng mga bagay na pagpupuri sa sarili. Nagpaalam si Almario sa pamilyang uuwi muna upang kunin ang mga kakailanganing gamit. Pagkaalis nito ay naglapitan sa pamilya ang mga kapitbahay upang makiusyoso. Ayon pa sa ibang lumapit, ay wag nang maniwala kay Almario dahil puro kayabangan lang naman ang alam nito at tsak na wala itong magagawa. Ipinayo pa ng ilang kapitbahay na lumayo na lang sila sa lugar upang makaiwas sa mga engkantong kumukursonada kay Melina. Makalipas ang ilang oras, muling bumalik si Almario sa tahanan ng pamilya. At nang makita siya ng mga kapitbahay ng mga ito na papalapit, ay isa-isang nagpulasan papalayo. Pagpasok ni Almario sa bakuran ng pamilya, napansin ng mga ito ang isang bag na bitbit ng binata. Inaya naman siya sa loob ng tahanan ng pamilya upang doon na pag-usapan ng mga kailangan gawin. Mula sa dalang bag, inilabas nito ang ilang gamit. Isang buntot pagi at Bibliyang halatang napakatanda na. Mga botelyang may lamang langis na may halo namang kung ano-anong ugat at kapirasong kahoy. Hindi naman makapaniwala ang mga naroon sa nakita. Iniabot naman ni Almario kay Melina ang isang tinahing pulang tela na may mga laman sa loob. Ayon dito ay isa yung uri ng habak, pangontra sa masasamang elemento. Ipinasuot niya ito sa bewang ng babae at ipinaalala na huwag itong huhubarin. Itinuro din ng binata ang mga dapat at hindi dapat gawin sa habak upang manatili ang bisa nito. Matapos magpaliwanag ay nakiusap ang binata sa pamilya na bigyan siya ng kaunting oras upang makapagdasal at makapaghanda na rin sa mga gagawin. Hindi naman nagsalita ang buong pamilya at hinayaan lang ang binata. Nagsindi ng isang kandilang puti si Almario at inilatag nito ang mga kagamitan bago nagsimulang magdasal. Makalipas ang isang oras ay sinulya pa ng mga magulang ni Melina ang binata. Hindi pa rin kasi makapaniwala ang mga ito sa nakikita.
Ang buong akala kasi nila ay puro kalokohan at kayabangan lang ang alam ng binata. Makalipas pa ang kalahating oras, binuklat nito ang Biblia at nagbasa ng mga sitas doon na lalong nagpahanga sa buong pamilya. Dinig na dinig kasi nila ang pagbigkas ni Almario sa bawat salita, na animoy nakikinig sila sa pagsasalita ng isang pari. Nang matapos sa pagdarasal ang binata, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Doon na napansin ng buong pamilya ang tila malaking pagbabago sa binata. Parang may kung anong nagbago dito, na kapag tinititigan nila ay nakakaramdam sila ng kapayapaan at kaligtasan. Inalok nilang kumain muna ang binata, pero tumanggi ito at sinabing hindi siya kakain hanggat hindi napupuksa ang aswang na nagtatangka sa kanilang anak at apo. Dagdag pa nito na sa gabing yon ay matatapos na ang panggagambala ng elemento. Habang kumakain ang hapunan ng mag-anak, ay lumabas ng tahanan si Almario. Sumunod naman ang sundalo, kahit hindi pa ito natatapos kumain. Nagtungo sa likod bahay ang binata. Nagpalinga-linga ito at nang masipat ang tamang pwesto, ay dumampot ito ng putol na kahoy at ginawang upuan. Nagtanong naman ang sundalo kung kailangan pa ba nito ng tulong. Sumagot si Almario at sinabi nitong magbantay lang ito sa silid kung saan sila namamalaging mag-asawa at siya na ang bahala sa lahat. Tumango naman ang sundalo at dali-daling bumalik sa loob ng tahanan. Mabilis na lumipas ang mga oras. Dumating na ang hating gabi. Sa isang siwang ng bintana ay nakasilip ang sundalo at matamang pinagmamasdan si Almario. Nakahanda na rin ang baril nito kung sakaling kailanganin. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakaamoy ng makabaliktad sikmurang amoy ang sundalo. Napapahid pa ito sa ilong upang pansamantalang maalis ang baho. Pero nanunuot pa rin ito sa kailaliman ng kanyang ilong. Sinuliapan niya ang asawa at nang makita itong mahimbing na natutulog ay nilapitan niya ito at pinagmasdang maigi. Maya-maya lang ay nakarinig naman siya ng kakaibang huni. Kaya dali-dali siyang bumalik sa pwesto upang sumilip. Pilit niyang inaaninag ang paligid mula sa maliit na siwang, pero wala siyang makita. Nang binalik niya ang tingin kay Almario ay wala na ito sa pwesto. Dahil sa pagdududa ay dahan-dahan siyang pumanaog ng tahanan. Dala ang baril at maingat na humakbang papalapit sa likod bahay. Maingat ang bawat paghakbang na kanyang ginagawa. At nang ilang metro na lang ang layo niya sa pinwestuhan ni Almario, nasipat niya ang binatang nakatayo sa gilid ng tahanan. Hindi ito kumikilos at nakatitig lang sa isang mapunong lugar. Napatingin siya sa tinititigan nito at ganoon na lang ang hilakbot niya nang maaninag ang dalawang pares ng mga matang kulay dilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng paligid. Ilang sandali pa ay tuluyan ng rumihistro sa kanyang paningin ang itsura nito. Isang malaking nilalang na may mahahaba at sabog-sabog na buhok ang papalapit sa kanilang tahanan. Lumilikha ito ng kakaibang tunog na maihahalin tulad sa langit-ngit ng kawayan kapag nahihipa ng hangin. Muli niyang sinulyapan si Almario. Naroon pa rin ito sa kinatatayuan at hindi gumagawa ng kahit kaunting pagkilos. Dahil sa mga nasasaksihan ay hindi na rin niya nagawa pang kumilos. Tagaktak na ang kanyang pawis at nanunuyo na ang lalamunan. Sa tingin niya ay naghihintay ng tamang pagkakataon si Almario upang harapin ang elemento. Pakiramdam ng sundalo nooy anumang oras ay magkakaroon ng isang matinding sagupaan sa pagitan ni Almario at ng nilalang.
Kapag nagkaganoon ay hindi niya magagamit ang baril. Dahil pwedeng tamaan din ng binata kung papuputokan niya ang mga ito habang naglalaban. Hindi nga siya nagkamali. Dahil ilang segundo lang ang lumipas, mabilis na nakalapit ang nilalang sa dingding ng tahanan. Yun din ang oras na kumilo si Almario. Walang pagdadalawang isip na inundayan ito ng saksak sa tagiliran ng nilalang. Dahilan para lumikha ito ng nakakakilabot na ingay. Napaatras ng bahagya ang nilalang dahil sa tinamo nitong tama. Wala namang pag-aalinlangang sinugod yon ni Almario at doon ay nahawakan ito ng nilalang sa balikat at ubod lakas na isinalya. Tumila po naman sa tumpok ng mga sinibak na kahoy si Almario. Mabilis namang nakatayo ang binata at muling hinarap ang elemento. Dito na nag-umpisa ang mas matinding pambuno ng dalawa. Animoy isang tagpo sa pelikula ang nasasaksihan ng sundalo ng mga sandaling yon. Walang tigil sa palitan ng atake ang dalawa. Nakapwa naman tinatamaan sa iba't ibang parte ng katawan. Maya-maya pa, narinig ng sundalo na nagkakagulo sa loob ng tahanan. Dali-dali siyang bumalik sa loob at naabutan niya ang dalawang biyanan habang inaalalayan ng anak na si Melina, papalabas ng kanilang silid. Nang makita siya ng mga ito ay kaagad na nagtanong ang biyanang lalaki kung ano ang nangyayari sa labas. Sumenyas itong hinaan ng boses bago ipinaalam na kasalukuyang nakikipaglaban si Almario sa aswang. Ilang sandali muli ang lumipas. Nakarinig sila ng isang malakas na pag-angil, kasabay ang pagsigaw ni Almario na animoy nasasaktan. Dahil doon ay muling dinampot ng sundalo ang baril at dali-daling lumabas ng tahanan. Gustuhin man niyang magmadali, pero nag-iingat siyang mapansin ng nilalang. Dahan-dahan niyang ikinasa ang baril at iniumang ito habang humahakbang papalapit sa likod bahay. Nang makarating doon, kitang-kita niyang nakaibabaw na ang elemento kay Almario at wala itong tigil sa pag-atake sa binata. Wala na ring nagagawa si Almario kundi ipangsalag ang dalawang braso. Sa pagkakataong yon ay nakakita ng tiyempo ang sundalo. Sinipat nito ang nilalang at kaagad na pinaputukan. Tumigil sa pag-atake ang nilalang kay Almario at tumingin ito sa dako kung saan naroon ang sundalo. Umangil ito ng malakas bago tumayo at walang ano-ano'y dinampot nito ang binti ni Almario at kinaladkad patungo sa kakahuyan. Sinundan naman ng sundalo ang nilalang, pero para itong bulang nawala sa madilim na kapaligiran. Dahil sa pag-aalalang baka hinihintay lang siya nito, ay hindi na tumuloy sa paghabol ang sundalo. Dali-dali na lang itong bumalik sa tahanan. Pagpasok nito sa pintuan, kaagad siyang tinanong ng dalawang biyanan kung ano na ang nangyayari. Napaupo naman sa tabi ng kanyang asawa ang sundalo bago inilahad sa mga biyanan na tinangay ng nilalang si Almario at hindi na niya ito naabutan. Napatakip naman ng bibig ang biyanan nitong babae dahil sa balitang nadinig. Makalipas pang muli ang ilang minuto, may mga dumating na sundalo sa tahanan ng pamilya. Nagtanong ang mga ito kung doon ba nagmula ang putok ng baril. Tumugon naman ang sundalo at inaming siya ang nagpaputok, pero hindi niya sinabing aswang ang kanyang pinunteriya dahil alam nitong hindi maniniwala ang mga yon. Kaagad na pinuntahan ng mga sundalo ang likod bahay at nakita nila roon ang nagkalat na dugo. Naroon din ang ilang botelyang may lamang langis, pati na ang buntot paging gamit ni Almario. Meron ding bakas ng mga dugo papunta sa kakahuyan. Ginalugad ng mga sundalo ang buong lugar.
Ngunit wala silang nakitang katawan o sino mang sugatan sa paligid. Ipinagpalagay naman ng mga ito na maaaring nakalayo na ang taong may-ari ng nagkalat na dugo. Dahil dito ay nagpa siyang doon na magpaumaga ang mga sundalo sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanilang kasama at pamilya nito. Kung isa kasi sa mga rebelde ang nakaengkwentro nito, ay maaaring balikan ng grupo ang pamilya. Pagsikat naman ng araw ay kaagad na isinama ng mga sundalo ang mag-asawang Melina sa kanilang kampo upang doon na muna mamalagi at makaiwas sa maaaring pagganti ng taong nabaril ng asawa. Pagkaalis ng mga sundalo ay napuno naman ng mga usiserong kapitbahay ang tahanan ng pamilya upang makiusyoso sa nangyari. Dito na ipinaliwanag ng dalawang matanda ang ginawang pakikipaglaban ni Almario sa aswang na gumagambala sa kanilang anak. Dagdag pa ng mga ito, dinala ng nilalang ang binata sa kakahuyan at maaaring ito rin ang may-ari ng dugong natagpuan sa kanilang likod bahay. Dahil sa mga narinig, ipinagpalagay ng mga tao sa baryong yon na patay na si Almario. Mabilis na lumipas ang isang buwan at muling nakabalik si Melina at asawa nito sa kanilang lugar. Nagkaroon na kasi ng military detachment sa bukana ng kanilang baryo. Doon na nagkwento tungkol sa tunay na nangyari ang asawa nito at hindi naman makapaniwala ang mga kababaryo nito sa mga nalaman. Humanga sila sa katapangan ni Almario. At nasabi rin nilang hindi lang pala puro yabang ang kaya nitong gawin. Lumipas ang ilang linggo. Laking gulat ng buong baryo dahil muli nilang nakita si Almario na nagbabalat ng nyog sa kanyang koprahan. Kaagad na nagsilapit sa binata ang mga kalalakihang palagi nitong kakwentuhan at tinanong ng mga ito kung saan siya nagpunta. Sinabi rin ng mga ito na ang buong akala nila ay patay na ang binata. Tumawa lang si Almario bago nagsalita. Ayon dito ay nagpahinga lang siya dahil sa mga tinamong sugat sa pakikipaglaban sa aswang. Ilang sandali pa ay huminto ito sa ginagawa at humarap sa mga kausap. Hinubad nito ang suot na damit. Tumambad sa mga kalalakihan ang malalaking peklat sa dibdib at bandang tiyan ni Almario. Dagdag pa nito ay hindi siya kayang patayin ng kahit anong uri ng nilalang dahil isa siyang pinagpalang lalaki. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Bago manganak si Melina ay biglang lumaki ang gulo sa kanilang lugar. Naging sunod-sunod kasi ang pagpatay sa ilan nilang kababaryong tumutulong sa mga sundalo. Dahil sa pangyayari, bumuo ng samahan ng mga kalalakihan sa kanilang lugar na tinatawag nilang Alsamasa. Nang mga panahong iyon ay bihira na nilang makita sa lugar si Almario. At sa tuwing hindi nila ito nakikita, ay may nababalitaan silang namamatay na mga pinaghihinalaang rebelde. Nawala din ang mga kawatan at masasamang loob sa kanilang lugar, maging sa ibang karatig baryo. Nang matapos ang gulo ay tuluyan nang nawala si Almario at nabalitaan na lang nilang ipinagbili na nito ang niyugan. Walang nakakaalam kung saan nagtungo ang binata. Ayon sa ilang haka-haka ay nagtatago ito dahil maraming napatay na rebelde at sundalo. Ang ibang paniniwala naman ay lumipat ito sa ibang lugar at naging isang albularyo.